To ang afternoon service karong takna sa kapunon. Ang papaminaw sa pulong sa Ginoo. So, since it is our young people's Sunday karong takna sa adlawon, this day is our young people's Sunday, our first ever young people's Sunday sa Toon Church. So, kami ni Brother Ferlo ang nagwali. Brother Ferlo sa ato ang morning service o karon ako ang gi-entrust ni pastor nga magwali karon sa ato sa hapon. So di ko maglangan, ako mo ginahangyo sa pag-abri sa inyong mga Biblia. Nabaw mo yung mga Biblia? Itaas din yung mga Biblia, be? Okay, amen. So abri daw yung mga Biblia. I-share inyong mga Biblia sa ato mga kaigsunan nga walay Biblia. Acts chapter 14, palihog. Kung na mo dira, say amen. Acts chapter 14. Again, kung nanadra, say amen. Okay, so ang ato ang text mga kaigsunan is in verse 19 to verse 20. Again, kung nana mo, say amen. Okay? Akong basahon ang pulong sa Ginoo, akong ginahangyo tanan sa pagtindog, palihog. Please rise to give reverence sa pulong sa tong Ginoo. Ako lang magbasa and follow me with your eyes. In verse 19, the Bible says, "And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city. And the next day, he departed with Barnabas to Derbe. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, thank you for this time you've given us, O God, to read your word, to learn from your word, Ginoo, to know your will sa mo ang mga kinabuhi isip mga Kristohanon. O God, we pray, Ginoo, that you would give your people hearts willing to listen and willing to conform kung unsa man ang nakaingon sa nakabutang sa imong pulong, O God. I pray, O God, give me heavenly knowledge and wisdom, boldness to speak your word, Ginoong Diyos. Salamat, O God, sa kadaugan imong gihatag kanamo karon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may now sit down. Okay, so ato ang message karon mga kaigsuonan is entitled Rise Up. Rise Up. Rise Up. Makita na to sa to ang gibasa nga atong text si Apostle Paul. Nindot kay ang ano? Grabe kay ang zeal ni Apostle Paul. Kung wala niyo nasabtan na atong gibasa, si Apostle Paul gibato siya. Nabayan siya bato. Gibato siya sa mga katawhan, mga Judaizers, I believe, ang mga Hudiyo nga gikan pa atong isa ka lugar kung diin sila diin dito gikan si Apostle Paul, gisundan nila si Apostle Paul nya ilahang gi-persuade ang mga katawhan nga mahimong magkontra kay Apostle Paul, nya gibaton nila si Apostle Paul, ilahang gi-draw him, ilahang murag ilang gikaladkad si Apostle Paul pagawas sa city. Og tan-aw nila, sila yung pagtan-aw si Apostle Paul kay patay na. Pero nakita na to nga si Apostle Paul mga kaigsunan, nitindog siya katong iyang mga disciples, mga magtotoo, nagpalibot siya, nitindog siya kalit, unya balik siya sa city. Kung diin asa siya gibato. Kyo kayo ang heart ni Apostle Paul, iyang zeal for the ministry mga kaigsunan. Tagaan tabog gamay nga context about aning ato ang karing ato ang text mga kaigsunan. Kani siya is ang first ever nga missionary journey ni Apostle Paul. No bago ra siya gi-send out sa muragi gikuan na gid sa Holy Spirit sila Apostle Paul ug si Barnabas ba nga moadto na sila dra sa chapter 13, babasa niyo sa chapter 13 nga gipahawa na gid si Apostle Paul ug si Barnabas paadto kay gitawag sila isip mga minister unto the Gentiles, no? Gihimo silang gi-call sila sa Ginoo nga sila ang magwali sa pulong sa kaluwasan sa mga Hintil, sa mga Gentiles, dili mga Hudiyo, piras na to. Sila Apostle Paul, mga kaigsunan. Now, sa di sa verse 1, abot sila sa Iconium. Rasa akong gingon sa inyo last wali na ko, last end of the month, June. Sa dihang magtudlo si Apostle Paul sa mga sinagoga, sa mga synagogues nila, na ay mga partly na mga believe.
mostly mga Gentiles, pero napoy mga believe nga mga Jews. Pero naagi yung mga tao, mga mostly mga Hudiyo nga di gyud magtuo sila ang mensahe. Ug kadto mga di magtuo, sila tong mag-steer sa mga people, ilahang kuanon ang mind sa mga people ba nga magkontra sa kay Apostle Paul. Mo na kali si Apostle Paul mga kaigsunan gikan sa ah, gikan diri sa Iconium, ihawa sila niadto sila diri sa ilang sila sa lugar sa Listra. Diri sa Listra karon naay karang isa ka impotent nga man, cripple from his mother's womb. Gikan pa sa pagkabata di siya kakaw. So makita tong hakari, lakton nga pagstorya naayo siya gamit sa Ginoo si Apostol Paul naayo tong cripple man. Unya kari diri sa mga tawo nga mga taga Listra is karang na sila mga Diyos-Diyos. I remember nga ako aning na tackle sa Sunday school kaniadto. Kari man diri sa ilang place. Naday myth, ambot lang ko tinuod to nga myth. Pero naay istorya nga kaniadto daw naay ang mga gods daw nagbaba daw sa ilahang sa earth. Ang sulti-sulti diri sa Listra ha, kung asa nga gikuan si Apostle Paul. Unya, ang nagtabang lang yun daw atong mga gods, katong gods nga nagbaba diri sa Listra, kay isa ka tawo, katong tawo kay pobre. Pero kay tungod kay gitabangan daw tong yang God, nahimo daw, gibless daw siyang pagayon, himo daw siyang pinakadato ani nga lugara. Mao na ang mga tawo diri sa Listra kay observant na kay sila. Kay basig pa lang mausab to nga panahon karon. Unya dili sila ang makatabang at atong mga gods nga ilang ginaingon. No mo na katong giayon ni Apostle Paul tong karing impotent man mga kaigsunan kung basahon ninyo dira sa verses 8 pababa, ang mga tawo dira sa Listra karon kay nangadto sila kay Apostle Paul, magkuan sila karang mag-offer sila kay Apostle Paul. Basahon ra gyud nato in ano, in verse 11, basa ta verse 11. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifices with the people. So makita to nga mag-offer sila kay Apostol Paul ba? Kay ginatuwa nila nga si Apostol Paul ug si Barnabas, kay mao na ning mga gods nga nagnaog na pod. Tapos gusto nila nga ma-bless sila. Pero si Apostol Paul ug si Barnabas karon gi-rent their clothes, gisi nila kuan. Ug ilahag yung gisultihan ang mga katawhan. Pamihan na mo ana inyong idolatrous belief. Tingnan mao, isa lang ang tinuod nga Ginoo, siya ang nagbuhat sa kalibutan, sa langit. Mabasa ninyo dira sa next nga mga verses. No, so, og scarcely, basahon niyo sa scarcely in 18, scarcely restrained they the people that they had not done sacrifices unto them. So, murag karang di kay wala kay napugos ang mga tawhan nga murag magbiya gud nilang idolatrous nga belief. Gusto gyapon kay nila unta na nga mag-offer ani ila Apostle Paul. Now, kato mga katawhan karon nga kato mga Hudiyo again nga gikan sa Iconium nga magkuan sa nag kontra kay Apostle Paul, gisundan siya diri sa Lycaonia karon. Ug mo ni sila ang nag-stir up sa mga katawhan diri sa Lycaonia nga batuhon si Apostle Paul. Ug kung some people believe nga tinuod gyud nga si Apostle Paul ani nga time kay namatay gyud siya. No? So mo nito yung gingon sa asa to nga book sir? Somewhere diri gyapon sa iyang letter nga mura iyang kuan ba iyang kaugalingon pero in a third person nga I knew a man, 2 Corinthians, nga nakakuan daw siya, nakaila daw siya isa ka tawo who went up in the third heaven, ana si Apostle Paul. Ngadto gyud sa langit. No, so some believe nga si Apostle Paul iharat tong ginakuan ang iyahang kaugalingon. Ang gina-describe niya nga nakaadto gyud sa langit atong nga time, namatay gyud pero nabuhi na usab kay siya mismo. Ug mo nga time, namatay gyud siya. Unya nabuhi ra siya. Pero notice niyo tanawa,
Pag-rise up ni Apostol Paul, mga kaigsunan, pagbangon niya, siguro, bunog pa kayang lawas tungod sa mga bato. No? Sakit nila bayag bato, oy. Nakatisting na ba wala bayag bato? Si Brother Perlo kanina to bata pa may labayag yung bato. Sapaan siyang mama. No, so, kita sa mga labayag bato. Sakit kayo, unsaon lang kaya kung labayan kag bato hantud sa mamatay. Diba? Makita to, bunog. Guro kay si Apostol Paul, ani nga time niya, grabe pa yung dugo-dugo, yung nawong siguro, nego pag bato. Grabe ko rin burot. Ubag-ubag siyang lawas tungkol sa mga bato. Pero makita na to, pagbangon niya mga kaigsunan, nagbalik siya dito sa city kung diin asa siya gibato. Nagpadayon siya pagtudlo sa unsa about kay Jesus Christ dito sa mga katawhan nga kung diin siya gi sakit gi persecute. No, siguro kung kita to no, gibato ta unya nabanhaw ta or nabuhi ta pag-usab, namatay ta, nabuhi pag-usab. Siguro dito mo balik dito, balik ato to pikas nga lugar. No, pero si Apostle Paul grabe ang zeal. Igsoon. Grabe ang zeal. Rise up siya ug gipadayon niya ang unsa ang gitawag sa Ginoo sa iya nga buhaton, ang magwali sa pulong sa Ginoo sa mga Gentiles. Now, sa tuwa ang pag-rise up igsoon, isip mga Kristohanon, dapat ang pag-rise up sa tuwa is nagamin or nag-symbolize og hope. Isip mga Kristohanon, sa dihang magising ka sa buntag, mag-hope ka for a blessed day mo na magampo kita mga kaigsunan. Every day nga pagising na to, magampo ta nga productive ang ato ang lakaw sa ani nga adlaw. Ang pag-rise up, dapat nagamin sa to isip mga Kristohano, nagamin sa nagasimbolize sa to faith nato sa Ginoo. Kay di ta kabalo unsa ang mga nasa ugma, unsay mahitabo karon. Pero murag nagaingon ka ba nga Ginoo, wa ako kabalo unsa ang nasa pagkakaron, unsa ang mahitabo unya, unsa mahitabo ugma, pero Ginoo, nakoy pagtuo si mo, nakoy trust si mo ha. Nakoy pagtuo si mo kay ikaw ang Ginoo nga naa na sa ako ang tomorrow. Okay? So, ang rising up untana sa tuwa isip mga Kristohanon igsoon is a symbol of joy. Makalipay, excitement. Guro kay naa kay hulat nga regalo pagkaugma unang dali na, sa inyo pagkabata nakatisting na ba mo nga karang namoy ginahulat nga regalo? Unya, di mo makatulog, excited kay mo, di mo makatulog sa buntag. Or siguro maskin adult mo karon, di ba? Amen. I remember na ako kanya to, bata pa ko. Palitan mig bike sa akong papa. Unya, excited kayo. Pero pag-abot niya sa bike, gitistingan niya, naguba dahil. Remember, kaya ako, wag pulos ang bike. Naguba na yun. Kaya, murag iyaw ta nang i-demonstrate sa mga ba. Pero naguba. No, so dapat ang rising up sa tuwa igsoon is like nagamin siya or nag-symbolize siya og joy. Nag-symbolize dapat siya og strength and dedication. As kay Apostle Paul, maskin pa atong lawas, murag mukha na ba, murag kontra sa tuwa. Pagbilin lang, higda lang, apo yung tindog. Pero kay kailangan mamamudlay. Pangabudlay. Anak ganito ang Nescafe, para kanino ka bumabangon. Di ba? So, makita ito mga kaigsunan. Dapat mauna ang mga symbol nagamin sa tuwag rising up, isip isa Kristohanon. Pero sadly, aminon na to sa dili, sometimes, makita na to, rising up, usay symbolize sa to annoyance. Di pa gusto gising. Unya na, kapoy ba kayo? Ganun na, gising ko ni mama. Pero wala man ko nagkuhan. Gising ko niya, kuhan lang ko nga wala kadungog. Pero at least wala pa na gano. Unya na. Pero nagising yapon. Okay? Kay ubanan na ako siyang mamalingki. Pamayan driver, no? So, usahay pod ang rising up, magkuhan ko sa to, exhaustion. Kapoy. Samot nagkarang nakitrabaho karon nga di ka gusto mo sa imong trabaho, di ka gusto sa imong mga katrabaho. Ha? Estudyante ka karon, Lunes na pod. Eskwela na pod. Ba? Say pod murag makuan pod sa tuwa, murag sadness. Ang ano, ang rising up. Ngano man, paggising nimo, labi kay mo tulog, paggising nimo,
Naunahan na yung problema. No? Say kay karang kapoy. Trust, kapoy na kay imong lawas. Kailangan gyapon ka magtindog. No, I hope nakaring nga message karon igsoon kung ana man ka karon. Kung naman sa tuwa karon, I hope nakaring nga message is maka encourage sa tuwa. Atong tan-awon. Awar gud to na may makareklamo sa tuwa nga kapoy kayo. Si Apostol Paul to. Diba? Imagine na unsay nitabo siya ha. Dapat si Apostol Paul ani kung i-apply niya ang ato ang mga pagreklamo karon, di na ko mutindog eh. Bahala ka, kapoy na ko. Muban ako sa Ginoo sa langit. Pero pili gud niya mutindog siya. Kay napa siya kailangan buhaton. No, so I hope nga karing message karon maka-encourage siya to. Why did Paul rise up? Paul, ngano man nibangon ka, ngano ni rise up man ka? Paul, unya, ngano nibalik pa mangyud ka dito sa city? Kung diin dito ka gisakit, dito ka gibato. Ngano man Paul? O murag atong akong sa dihang ako ning gibuhat nga message mga kaigsunan. By the grace of God, murag og nangapangutana kay Apostle Paul ba. Mo na ay mo katingala nga ang ato ang mga points kay murag in first person ba. Nasilbi murag nagtubag si Apostle Paul. Pangutana ako, why Paul? Ngano man nag-rise up ka Paul? Nganong nitindog maka atong gibato ka? Paul gitindog makatos ni balik pagid ka. Siguro daghan pa mga reasons si Apostle Paul pero nakoy tulo ka buok nga gisulat diri Number 1, ana si Apostle Paul, because I had a mission. Na ako'y mission, na ako'y bulaton nga kailangan nako buhaton. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 palihog. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. If you're there, please say amen. The Bible says, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. So makita to makaigsunan gingon ni Apostle Paul nga naa siya aning ministry nga gi-entrust sa Ginoo sa iyaha. Mo nang dili siya may maluyahon, di siya ma-faint. Kay naa pa siya mission, na pa'y gisalig ang Ginoo sa iyaha. Kay Paul had a mission he needs to do. That's why he rose up. Tindog siya maskin lisod. Maskin bunog na kay siya, nitindog yapon siya mga kaigsunan. It was clear for him, klaro para kay Apostle Paul. Klaro kay Apostle Paul ang iyahang mission mga kaigsunan. Having a clear, embraced, notice this word, embraced mission. Kanang imo yung gi-embrace nga mission nimo helps you to stay focused and gain more motivation to rise up every day. No, so makita ato mga kaigsunan si Apostle Paul klaro kay sa iyaha ang iyahang mission. Ug iyaha yun ning embrace, iyaha yun ning gidawat. Muna nibangon gyud siya mga kaigsunan. Now, naay tulo ka buok sa mission ni Apostle Paul nga klaro para sa iyaha. Klaro para sa iyaha sa iyahang mission. Number 1, the calling was clear. Ang iyahang calling klaro para sa iyaha. Ana pa si ang Ginoo, si Jesus Christ, sa kay Ananias in Acts chapter 9 verse 15. Mo nitong time nga nagpakita si Jesus Christ sa kay Apostle Paul sa road sa Damascus. If you're there, please say amen. Acts chapter 9 verse 15, the Bible says, but the Lord said unto him, remember niyo si Ananias, di ba siya tong nagampo siya, unya nagpakita ang Ginoo siya, nagstorya ang Ginoo siya nga atuon yan ni Apostle Paul. Pero di mo sugod si Ananias, ana siya nga Ginoo, ngano ka riman kaila ko ani siya ha. Kablo ko unsa niyang ginapang buhat, iyang ginapang gapos ang mga Kristohanon. Gina-deliver niya sa mga kuan nila, iyang gina-imprison. Ipagpatay niya. Di ni siya bad news ni siya Ginoo. Pero awa sa gingon sa Ginoo. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So diri pa lang mga kaigsunan, sa conversion pa lang ni Apostle Paul, ni Saul to Paul, nanay plano ang Ginoo sa iya. Tagaan na siya og ministry sa Ginoo. Pero mas usab pa gyud og kuan sa Ginoo sa iya, makaigsunan. Ang Holy Spirit himself ang nagtawag sila, Acts chapter 13. If
If you're there, please say amen. Please say amen. Acts chapter 13, verse 2. The Bible says, "And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." So makita ito mga kaigsunan, klaro kay Apostol Paul, ang Ginoo mismo ang naghatag siya light. Naingon mismo siya ha. Nga mao ni iyang calling. He will be a minister unto the Gentiles. O iyaning gi-embrace ang iyahang calling mga kaigsunan. Took pride in it. Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse 13. If you're there, please say amen. Romans 11:13. The Bible says, "For I speak to you." Romans chapter 11 verse 13. Again, if you're there, say amen. "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." So makita to, embrace niya igsoon nga he is called by God to be a minister unto the Gentiles. No, so makita anto mga kaigsunan nga having a clear calling sa Ginoo will help us to be more determined, be more focused sa ministry, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Okay, so makita itong mga kaigsunan, siguro sa ang calling sa Ginoo sa inyo karon is unclear pa. Dili pa siya clear, pero pangutan-a gyud ang Ginoo sa inyong pag-ampo everyday so keep asking God unsa man gyud imong tawag sa kuha nga imong gusto nga akong buhaton igsuon. Kay ngano man making your calling clear to you igsuon makahatag sa tuwa og focus, more determination sa pag sunod, pag-follow sa kay Jesus Christ igsuon. Kay awa si Apostle Paul, bato siya. Pero kabalo gyud siya sa iyang calling igsuon. Call sa Ginoo to be a minister unto the Gentiles. So whatever man nga unsa may ilabay sa Ginoo sa mga katawhan siya ha, whatever life may throw at him, unsa man mga problema, kaguliyang, pagsulay, he will always rise up. Rise up gyud siya ug ipadayon ang calling ang calling sa Ginoo sa iya ha. No matter how many times you may fall down, kung sakto klaro sa imong calling igsuon, imuhag yung response is always to rise up and continue the mission. Katong time nga giuban mi ni pastor dito sa Pastor and Workers Fellowship Conference. Fellowship mga kuan mo luoy kay mga pastor igsuon. Grabe. Ana si Pastor Ace ato nga dili ilalay ko ang mga kuan lang, mga good news. Good news updates sa ilang ministry, good news lang. Ay lang problema kay kung basig siranay sila problema basig magpakamatay. No? So kita ato mga kaigsunan nato isa ka pastor dito nga luoy kay sila makilala. Naga-service na sila sa payag-payag. Dito daw sila sa sulod. Good daw kayo. Masa daw ilang ilok dito kay good kayo. Unya, kung pagawason pa daw nilang uban, baha man po daw, abot daw sa tuhod ang baha, basa ilang tiil. Asa mo yung pilion? Manimaw imong ilok, manimaw yung tiil. No, so, kita luoy kayo sila igsoon. Nan mo, luoy kayo ang katong mga missionary. Pero, kabalo mo, di mo kaya nakaingon gyud ang uban og mga problema nila. Pero kabalo mo unsa ang nadunggan gyud ako silang baba. Most tanan gyud sila. Sa diha mag-share sila sa problema. Ang nadunggan ako silang baba nga murag para sila mo to naka-encourage sila ha. Sila sila nga dagan problema pero kay gitawag man ta sa Ginoo. No, ang calling nila igsoon klaro sa ilaha. O kabalo sila kay ang Ginoo man mismo ang nag-call sila, nagtawag sila, ang Ginoo mismo mag-sustain sila ha. No, sa iyahang grasya. Mabasa niyo na in 2 Corinthians chapter 4 verse 12. So on. No? So kita igsoon siguro napay uban nga calling ang Ginoo sa inyo nga dili pa unclear pa sa inyo karon. Pero number one nga clear nga gitawag ta sa Ginoo is to be a Christian. Okay? So
Igsoon, take pride on being a Christian. Pero sa pride ni Apostle Paul nga gitawag siya isip minister to Gentiles. Take pride on being a Christian. Do not let anything in this world hinder you to follow Christ. Ayo tugot igsuon nga naay maski unsa nga butang, kinsa man nga tawo, unsa man nga circumstances, makahinder sa imo nga mag-follow sa kay Jesus Christ. No? Ay tugot nga ang ulan maka hinder sa imo nga magsimba. Ayo tugot nga ang mga katawhan maghinder sa imo mga lagad, mag-soul win. Ay itugot imong pagskwela imong trabaho makahinder sa imuha sa pangalagad sa Ginoo. Igsuon, take pride in being a Christian, serve God. Igsuon, do not let anything in this world hinder you to follow Christ. Okay? So, mo nang usa ka buok nga clear sa kay Apostle Paul, iyahang calling is clear. Number 2, nga klaro para kay Apostle Paul. Igsuon is ang need. Klaro siya ang need. The need for Apostle Paul was clear. The need was clear. Balik ta in Acts chapter 13. Dra lang sa chapter 13 mga kaigsunan, naitulo ka buok nga gipakita sa chapter 13 nga makita nimo nga para kay Apostle Paul na agyo need nga maglakaw siya. In verse 3, makita nimo dira ang naay need to stand up to the false teaching. Ngano man dira sa verse 1 to verse 2 mga kaigsunan, di ba, na ay mga part nga mga Gentiles nga part nga mga Jews, mga Gentiles nga wala nagtuo sa message ni Apostle Paul. Ug awa unsa ilahang gibuhat in Acts chapter 14. Acts chapter 14. Awa unsa ilang gibuhat. In verse 2, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. No, so makita to mga kaigsunan, yung mga false nga mga teachers, false nga mga ginapang-ingon about kay Apostle Paul karon. Pero awa unsa gibuhat ni Apostle Paul igsoon in verse 3. Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace and granted signs and wonders to be done by their hands. So ang response ni Apostle Paul, so napabilin sila, nagdugay-dugay sila pagkuan nito, nagtudlo pagyud sila og pag-ayo sa dito sa synagogue sa Iconium. I believe it is in Iconium kaninga nga place. No? So makita ato mga kaigsunan, kita ni Apostle Paul ang need stand up to the false teaching. Nakita po niya in verse 14 ang need to correct the wrong beliefs. Bagi correct niya itong mga mali nga beliefs atong mga tao nga nasa sa Listra. Sa Listra katong mga mag-sacrifice unta na siya ha. Kung panahon karon igsuon, daghan kay mga katawhan niya. Mali kayo ang mga ginatuhan. They're blinded by the enemy. Igsuon, ambot lang kung blinded sila pero kung tan-awon gini mo ilahang mga ginapangtudlo, layo ra gyud kayo sa pulong sa Ginoo. Pero makita nimo mga kaigsunan, malingla gyapon sila. So there is a need igsuon nga mga Kristohanon to stand up to correct the wrong beliefs igsuon. Para sa gibuhat ni Apostle Paul. And napod siya nakita dira ang need to encourage the brethren. In verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. No, so makita ta mga kailangan gyud igsoon nga magdinasigay ta. Una, ayaw gyud ninyo i-disregard ang atong pagtinigom. Ang ato ang mga tapok-tapok igsoon. Mo nang reason nga nung natay mga services. Isa sa reason nga natay mga services. Encourage one another. Ay imong presence igsuon, dako kay na nga encouragement sa imong brother o sa imong sister. Okay? So, awara good. Ganong kailangan man nimo encourage imo ang usat-usa, kanong kailangan man nato encourage ang usat-usa because of and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Okay?
Nagyo tay mga tribulation nga pag agihan samtang nata diri sa kalibutan igsoon. Again, we are not of this world, and this world pra sa iyahang pag-hate sa kay Jesus Christ which is our Lord and Master. Kita nga iyang mga sulugoon, hate po taas sa mga principles, mga principalities or mga rulers of this world igsoon. Okay? So kailangan brothers and sisters, kailangan nato magdinasigay. So I encourage everyone to always be present sa tuang mga services. Okay? So ugawa, nakita gyud ni Apostol Paul igsoon ang need. Even gani iyang willing siya nga matinunglo siya para lang maluwas iyang kinsman of the flesh, iyang mga fellow Jews. Ano siya in Romans chapter 9 verse 3. Basahan ninyo Romans chapter 9 verse 3. Kaya kung basahon na, sure there say amen. Okay, Romans 9:3. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Murag ingon si Apostle Paul ba nga ako lang i-wish. Ako lang ta na ilabay sa impierno, maluwas lang ni ako mga minahal sa kinabuhi, ako mga fellow Jews. No, so I hope mga Kristohano naamoy ana nga heart sa inyong kasing-kasing. Ginoo, mananag ako na lang ang mato sa impierno, ay la akong mama, ay la akong papa, ay la ako ang igsuon, ay la akong mga parente, ay la akong mga silingan, ay lang ako ang mga kapwa Pilipino. Pero sadly, igsuon din na pwede. No, salvation is personal. Di niyo pwede ma-share sa uban. That's why igsuon na ang Kristohanon, importante kayo mag-stand up. Kailangan kayo nga mag-rise up ta igsuon. Okay? Kaya ang need is clear. Klaro kayo ang need igsuon. And lastly nga, nakita ni Apostle Paul nga clear para saya is ang cost. The cost is clear. Ana pa siya in 1 Corinthians chapter 9 verse 16. So, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Kanya cost is sayang kaugalingon. 9:16 the Bible says, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel." So makita nato mga kaigsunan nga ang iyahang pagpamudlay sa iyahang padayon sa mission nga gihatag sa Ginoo sa iyaha is papumudlay? Pangabudlay. Pangabudlay. No, iyahang ah, lakaw para ipadayon ang mission sa Ginoo pag rise up mga kaigsuunan ug balik dito sa mga katawhan nga nag-persecute siya para walingon sila sa mayong balita. Makita to mga kaigsuunan, iya to gibuhat kay klaro siya ang cause. Kung dito niya buhaton, ayun pa siya nga, tinunglo ko, woe unto me, kung di na ko nabuhaton. Kay dapat lamang yun na ko nabuhaton, kay servant man ko sa Ginoo. Ma? Kita igsuon, dapat lang yun, atong kinabuhi ato ipagamit sa Ginoo. Kay kita, gipalit na ta sa dugo ni Jesus Christ. We are His at His disposal. We are His possession igsuon. Okay? So I hope so consecrate yourself. Gamita gyud imong kinabuhi, imong kaugalingon para sa serve sa toang Ginoo. And ang cost pod nga isa nga naklaro gyud kay ni Apostle Paul is the cost of souls going to hell. Malugid sa Apostle Paul igsuon, kung dili niya ipadayon, di siya mag-rise up, di siya magtindog, magbalik kan kay mga kalag maato sa impierno. Suon kung ma-miss nimo ang ato ang mga soul winnings. Siguro maudlot ato mga soul winnings kay nay mga ulan, nay mga katawhan nga wala nakadungog sa pulong sa Ginoo. Maunta na siguro unta na to ang plano sa Ginoo nga imuhang mas soul winningan. Maluwas gid unta na to siya pero kay gikapoy man ka. Naman kay assignment. No? So makita ato mga kaigsunan, mas na luwas. I hope igsoon ang cause is clear sa imuha karon. Naay mga kalag nga padulungay sa impierno. Nga ikaw unta na ang magamit sa Ginoo para maluwas sila, para makahawa sila sa paaba sa impierno. Gamita imong kaugalingon igsoon.
para sa bulatan. Okay? So, mo tong first point, ano si Apostle Paul, rise up ko because I had a mission. Na ako'y mission. Number two, nga naman Paul, nga nung nag-rise up man ka? Because I was not yet destroyed. Wala pa ko na-destroy. Wala pa ko na, kuan gyud og pagayo. Sa Bisaya sa destroy. Sa Bisaya sa hugmak or nahugmak. Wa ko na hugmak. Basahin niyo in 2 Corinthians chapter 4 verse 9. 4 verse 9. 8 to 9. Atong unahon sa verse 8. Tanawan niyo unsa ka nindot nga giingon ni Apostle Paul by the grace of God. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. If you're there, say amen. Asha, in the Bible says, we are troubled on every side, yet not distressed. We're perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Ba? So, kita natin mga kaigsunan na siya. Troubled siya. Yes, they're troubled. Troubled sila, Apostle Paul. They feel worried. Dagan sila mga problema. Dagan sila gina-face ng mga hard times. They're hard-pressed. Murag gina-squeeze sila ba? Na-squeeze sila sa ilang pagsulay. Pero they're not distressed. Nga murag, dili pa sila completely crushed. Kaya pagyapon nila by the grace of God. They're perplexed sila at a loss. Murag puzzled. Murag wala sila clear way out sa mga pagsulay nila. Pero wala sila despair. Murag wala gyapon nawala ilang hope. Wala gyapon nawala ilang hope. Nagyapon sila hope igsuon. Maskin pa perplexed sila. Persecuted sila. Ginasakit sila. Ginaharas sila. Ginasakit. Pero they're not forsaken. God is still with them. Kauban gyapon nilang Ginoo cast down or knock down. Kasong sinitabo kay Apostle Paul karon? Gibato siya, knock down, na tumba gyud siya. Pero he was not yet destroyed. Kaya pa gyapon kay niya. No, nga naman na because of the grace of God. Ang Ginoo ang naghatag ug nag-sustain sa kay Apostle Paul. Kung si Apostle Paul pa lang nino, kabalo mo? Kung si Apostle Paul pa lang ni, wala ang Ginoo. Basahon ako pag-usab, 2 Corinthians chapter 4 verse 9. Kung si Apostle Paul lang ni, siguro nakabutang diri sa verse 8, verse 9. We are troubled. We are perplexed, persecuted, cast down. Ana lang siguro igsuon. Walay hope. Pero kay naaman ang Ginoo igsuon, naa gyapon ang hope sa ilaha, naa gyapon grace nga makita nila sa Ginoo nga gina-sustain sa ilaha igsuon. Mo na nagsaad ang Ginoo igsuon, walay temptation, walay pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi sa kasagustuhan nga di nimo makaya. Kabalo ang Ginoo sa imuhang limit. Mo na gialaw na niya kay kabalo siya nga kaya nimo igsuon. Kaya nimo ma-resist nga temptation. Kaya nimo nga imuha nang ma-overcome na trial sa imong kinabuhi. O grabe ka faithful ang Ginoo igsuon, gitagaan kanya way out ana. Gitagaan kanya grace ana para sa Apostle Paul. Gitagaan sila hope. Kaya gyapon nila mag-rise up every time mga kagsunan sa dihang na kay problema na kay pagsulay. Kapoy ka nga magbangon. Timan nga ang grace sa Ginoo is available sa imuha igsoon. Okay? So Paul rose up because he know that he can still take some more. That by the grace of God, murag may imagine mo ang devil ani ba? Kung iyahan ning gina-target nino pag-ayo si Apostle Paul, siguro nagakuan siya ba saan kumani pag tumba ni nga tawhanan ni murag ginataunt niya ang devil ba? Is that all nga imo makaya? Wa na bay uban? Murag ana ang ni Apostle Paul ba? Kato yung pagtindog. Tindog siya. Nibalik siya dito sa kung kinsa ang nagbato siya. Mura ba to? Wala na ubang bato dito. Diba? Limestone kay para murag sakit-sakit. Diba? So makita ato mga kaigsunan nga ni ana si Apostle Paul nitindog siya kay kaya pa. Is not yet destroyed. Isip sa Kristohanon igsoon. Kay tungod anang Biblia, Romans 8:28. All things will work together for good to them who. Kamu daw ingon? Want to ready go?
Them who are called. Kaya nakalimot ko. No, so makita ito mga kaigsunan nga mag-rise up gid ka. Kaya nga naman, ay saan ang Ginoo nga tanan nga butang may mong okay ra gyud sa mga para sa mga Kristohanon. Ana pagay siya in Psalms or Proverbs, ang righteous man will fall 7 times and will rise up again. Kalimot ko. So, will rise up again. Mag magbarog, magtindog gyapon ang sa Kristohanon igsoon. Ang man because of God's grace. Kamulo mo igsoon. Kanus alang nga kita di na gyud maka-rise up, di na gyud makatindog in death sa kamatayon. Pero guess what? I-rise up gyapon ta sa Ginoo. I-resurrect gyapon ta sa Ginoo igsoon. No, so makita na to mga igsunan. Death asa man imong sting, asa man imong kuan get, wala kay kaya kay i-rise up, i-resurrect gyapon ta sa Ginoo igsoon. Death ang ato ang paingnan pagkuman sa kamatayon is sure na. Ay nga naman, because of what Jesus Christ did for us igsoon. No? So makita ana ang Biblia igsoon in Romans chapter 6 verse 5. You're there? Say amen. Basahon nato na. Nindot kay nga verse. Romans chapter 6 verse 5. For if we have been planted together in the likeness of this death, we shall be also in the likeness of his resurrection. No, so makita nito mga kaigsunan, kung take part ka sa kamatayon ni Jesus Christ. Si Apostle Paul, mabasa ninyo mga kaigsunan diri sa ano. I believe it was in first karing atong gi-quote nga verse in 2 Corinthians chapter 4. Dira ang iyahang pag-represent nga nganong makita gyud nimo sa iyahang kaugalingon nga nagrepresent siya sa kamatayon ni Jesus Christ. Naawon nimo iyahang state suon. Kita nimo nga luoy gyud kay siya. Pero nakaingon siya nga karing pagkaluoy ay pag-partake sa death ni Jesus Christ, makita nimo nga luoy kay iyahang kaugalingon na iyahang physical nga lawas siguro kay nahimong nagtungod ato nakaangkon og life ang mga katawhan. No, so makita ato makigsunan kung ikaw karon imuha yung gigamit imong kaugalingon, imuhang lawas para sa pagpangalagad sa Ginoo. Take part ka sa death of Jesus Christ. You shall also take part sa iyang resurrection. Okay? So, manhawon mo ka sa Ginoo igsoon. No? So, makita ako igsoon. Ngano man maka-rise up pa ka because you are not yet destroyed. O dili gid ka ma-destroy sa kaaway igsoon. Di ka niya kaya i-destroy. Kay naay uban kanimo nga mas gahi pa sa iyaha. Okay? Number 3, so number 1, ano to, Paul nga nagtindog ka? Ano na-rise up pa ka Paul because he had a mission. Number 2, he was not yet destroyed. Kaya pa. Number 3, because I am ready to fall down again. Ano si Apostle Paul igsoon. Rise up ko because andam ko nga manak mosab to, andam ko nga mag-fall down again. Awa unsa yang giingon igsoon in Acts chapter 21 verse 13. Acts chapter 21 verse 13. What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen. No, so karang atay mga kaigsunan, gingnan ni Apostle Paul ang mga believers nga kumadto sa Jerusalem, gapuson siya, iton siya, kulong siya. Nay mga bad things nga may tabo siya ha. Sa mga believers, dili siya gusto nga padtuon, ay ano na to dito Paul, mo man din na may tabo si Muha. Pero katoy lang act of kindness, compassion nga, ay ano na to dito Paul. Murag nakita niya Apostle Paul to nga murag heartbreak sa iya ha. Ano man? Nganong inyuha mo kung pugngan, gi-break ninyo kung heart tungod sa inyong nagibuhat. Andam ko, I am ready, nga dili lang mapriso, pero andam ko mamatay para sa kay Jesus Christ. So makita to makaigsunan, nga si Paul, he was ready to fall down again. Wow! What an amazing heart Paul has for the Lord. Tana ato ani ma-acquire nga zeal in serving God igsoon. Indeed, isip mga Kristohanon,
dapat determinado ta nga hugmak, no, nga maadto gyud sa lowest point of life if we want to follow Christ. Amen. No? So, ang enemy, ang kalibutan, you will seek to hold your message. Yahag yung itry nga ma-silence ka. Try gud niya nga ma-destroy ka. They will attempt to destroy you. But, kara nga threat, may muna ng laughable threat sa isa ka Kristohanon nga andam nga ma-knockdown. Sa isa ka Kristohanon nga andam mamatay para kay Jesus Christ. Karang mga threat sa kalibutan, threat sa kaaway, threat sa devil, threat ni Satan. Murag katawaan ra nimo na. Igsoon. Ingon naman andam man ka. Amen. Andam man ka nga persecute, andam man ka mamatay para sa kay Jesus Christ. Igsoon. Si Paul certainly lived this message. Karing message niya, iya yung kinabuhi. Gitinuod yun niya. Sa dihang gibato siya, knockout siya, duguan, luoy kay ang lawas, tindog siya, balik. No? So makita nato igsoon. Kita kaya nato na isip mga Kristohanon. Remember katong gingon ni Brother Ferlo kanadto. Kaabi atong pagpamudlay, pag pangabudlay. Atong hard work lang. Sa ato ang eskwelahan, hard work sa ato ang trabaho. Pero dili na to kayang nga murag atong tagag extra mile ang Ginoo. Ano man na? Igsoon. Nga man dili na to kaya nga mag-stand up as Christians. Nga i-share sa to ang mga classmates ang good news. Share sa to mga katrabaho ang good news. Nga di na to na kaya. Uban mag-ingon, basig ila kung i-unfollow, ma-weirdan sila sa kuha. Ma-awkwardan sila sa kuha. Di na sila ganahan sa kuha. Ilaha kung i-unfriend sa Facebook. Nga di ay, awa sila. Kung sila magwali sa pulong sa Ginoo, kung sila magwali sa gospel, dili na sila i-unfriend, batuhon sila. Yes. Ikulong sila, igsoon. Patyon sila. Tapos kita karon nga makistuhanon in this contemporary world. Hadlok nga magwali sa pulong sa Ginoo kay tungod i-unfriend. Tungod kay mawalan og mga amigo. No? Makita nato igsoon. Ayaw. Rise up. Preach the gospel igsoon. Tudlo win souls for God. Unsa kay nahitabo? Unsa kay nahitabo aning Acts mga kaigsunan no kung si Apostle Paul ipili niya nga dinarong tindog. No, gamay kay ang message. Wala yung experience ng mga uban pa nga mga nindot kay nga mga butang nga i-deliver sa Ginoo. Nga katong mga amazing works nga gamit nga buhaton sa Ginoo pinaagi kaniya. Di siya makadto sa Rome. Dili siya murag daghan kay mga contemporary Christians karon nga naga-consider kay Apostle Paul nga greatest Christian ever lived. No, dili siya dili dagag mag-admire sa iya kay tungod na-cut off dayon niya hang ministry. No? O ikaw karon dili ka mag rise up. Magpabilin lang gyud ka dira sa imong state nga dili ka mag-rise up para sa Ginoo. Di ni mo experience pasig naa pa yung tayo nindot kay nga mga butang nga plano sa Ginoo sa imong. Pero dito may tabo kung dili ka mag-rise up. So, I hope nga mag-rise up ka. Maski pag lisod, matagad daw, kapoy. But I hope nga kari nga message naka-encourage siya to mag-rise up. Okay? So, kung ikaw karon kung pangutanon nimo ang kagalingon nga saan kaya mabot na imong adlaw sa kamatayon. Di pa ka sure sa imong kaluwasan. Asa ka tayo butang sa Ginoo? Langit o impierno. Sure gid na nga maabot igsuon. Ang kamatayon sure gid nga maabot. Hebrews 9:28 paghuman sa kamatayon is paghukom. Mukman ta sa Ginoo asa tayo butang langit o impierno. Kung makaingon ka karon imo na isip asa ka butang sa Ginoo no? Kung di pa ka sure. Anang Biblia igsuon ama makasala ilabay sa impierno. Bayad sa atong mga sala ang impierno. Nay
second death nga mo tong bayad tong mga sala. Revelation 20:14. Unya sa langit bawal ta dito. Revelation 21:27 bawal maskin usa ka bakat dito. So kailangan nimo igsuon para maka rise up ka. Ma-rise up ka sa makaya nimo nga ma-overcome ang death igsuon kailangan nimo si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang makatabang si mo rise up sa death igsoon na siya gibuhat para sa imuha. Para pag human sa imong kamatayon, pwede ka ma-sure sa imong kalawasan nga muban ka siya sa langit. Kasi Jesus Christ namatay siya para bayaran ang imong sala. Katong sala nimo nga mao ang rason nga ilabay ka sa impyerno. Katong sala nimo nga mao ang rason nga nung di ka sulod sa langit. Gibayaran to ni Jesus Christ. Ang Ginoo, Jesus Christ, the Son, nagpakatawo siya para mahimong offering sa imong sala. Bayaran ang imong sala. Anang Biblia, mo nang tuhan. Receive Him. Tuhi nga nabanaw sa mga patay. Call upon His name and you will be saved. Pwede ka maluwas karon igsoon. And kung ikaw Kristohanon karon, you still murag maluyahan gyapon ka mag-rise up. I hope nga naka-encourage ning message sa mga karon. So dito lang naman to ang pagwali sa pulos sa Ginoo kung magdangyo tanan sa pagtindog palihog. Let us rise and let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, salamat o God sa imong pulong. Great encouragement gikan sa imong pulong, O God. We thank you, O God, for the life of the Apostle Paul. Thank you, Ginoo, for sustaining him. Thank you for your grace, O God. We pray, Ginoo, you would also do a great work in us karon mga kaigsunan, just as the great work nga imong gibuhat sa kay Apostle Paul, Ginoo, similar ana Ginoong Dios. I pray, Ginoo, tabangi mi. Tabangi among mga kasing-kasing magkaangkon mi kasing-kasing, Ginoo, of availability, Ginoo, nga willingness, O God, nga magpagamit po sa imuha, O God, para sa kay Apostle Paul. Salamat, O God, sa imuha message. In Jesus' name we pray. Amen. Pabilin sa pagbarog alang sa tuwang invitation igsoon. Let's have a short invitation. Brother Francis, why don't we sing 316, I have decided to follow Jesus. Mga igsoon, nadungog nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Nadungog nimo ug imong nasayran nga si Apostle Paul, pwede yung tato nga di na siya mobangon kay di na siya ganahan og sakit. Di na siya ganahan og pag-antos. Di na siya ganahan nga mabati pa niya pag-usab once again. Ang pain nga gihatag sa mga tao sa iya, pwede siya moingon nga, Lord, maayo raman ang ako ang tinguha, Ginoo. Ang ako ang gusto, Ginoo, nga mga luwas raman sila, pero gibato ko nila, Ginoo. Gipasakitan mo na di na ako mabalik, Ginoo. Bahala sila, mga impyerno sila. He can say that. But he rose again. Nibangon siya pag-usab. Pagbangon niya, nibalik siya to the place where he was persecuted. People would call him bugo, ang tawana. Gikulata na nibalik pa. But God called him faithful. Igsoon, basing naa sa tuwa karon diri nga naka sa punto nga bag-o pa lang ka gibato. Gibato sa mga pagsulay sa kinabuhi sa kalibutan, gibato sa mga kasakit tungod sa mga nadungog nimo nga mga istorya, mga pagbati nga di na gid nimo maangkon sa imong kasing-kasing nga gaapaw na ang pruweba, ang manggawas ng mga pulong sa imong baba, mga pulong nga dunay kasubo, ug di nimo mabantayan, dunay mga luha nga mga tulo sa imong gikan sa imong mga mata. Basi nakakaroon dito, naghapakas, kasakit. Ang pangutana, pagbangon nimo, ahama ka mo paingon. Pagbangon nimo, bangon baka mo palayo sa Ginoo? O pagbangon nimo, mobalik gyapon ka sa tiilan sa Ginoo. Igsoon gihagit ka, balik gyapon sa tiilan sa Ginoo. Why? You have a mission. Dili lang si Apostle Paul ang may mission. You too have a mission. And the reason why makabangon pa ka karon is you are not yet destroyed. Nobody can destroy you if you're a Christian. Nobody can destroy you. Ingon pa ang pulong sa Ginoo in Matthew chapter 10, ayaw kahadluki siya
nga makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Mas kahadlok siya nga makapatay sa lawas ug sa kalag didto sa kalayo sa impierno. Ingon the book of Isaias, wa pay nabuhat nga hinagiban ibabaw sa yuta nga makahimo sa pag-destroy o pagbungkag kanimo. Wala pa. Why? Christians, you are under the protection of God. You will never be destroyed. You'll never be destroyed. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, when Apostle Paul, nibangon siya. He came back. Kaya napay mga tao nga wala nang aluwas. Napay mga tao nga impirnohonon pa. Igsoon, ug na kay papa karon nga perting isuga bisan pag perti ng isuga nanay kalag. Ug na kay igsoon karon nga murag wa gyud sa ganahin nimo bisan pag wa na sa ganahin nimo nanay kalag. Ug na kay mga anak karon or mga apo kinsa man nga murag di na gyud nimo matimpla ang ilang mga kinaaya ay kalimot nanay kalag. Ug di na sila modawat kang Jesus Christ, paingon na sila sa kalayo sa impierno. Ug ikaw igsoon, sila ang imong misyon. In the grace of God, just like Apostle Paul, you say, I have a mission. And the best way to show them Christ is to follow Christ. I hope you will decide, karon, I will follow Jesus. I will follow Jesus. Brother Francis, why don't you sing for us this afternoon? I have decided to follow Jesus. Verse 1, please. How about you, Ixon? You follow Jesus. Leave your seats. Empty your seats this afternoon. The altar is open for you. You follow Jesus. You follow Jesus. Empty your seats. Follow Jesus. Follow Jesus. Naka-decide ko, Ginoo, that mubangon ko, Ginoo, and I will come to you. I will follow you. Follow Jesus. Follow Jesus. You need to make a decision. Karon nga kahapon nun. You need to make a decision. Follow Jesus. Follow siya. Verse 2, Brother Francis, please. Follow Jesus. Still I will follow. Follow Him. Igsoon, sa may nagbabag, ganun di man ka mo follow kang Jesus. What stops you from following Christ? What hinders your decision this afternoon? What stops you from giving your all to Jesus? Igsoon, ihawa ang tanan, ihikli na ang tanan. You follow Jesus now. Verse 3, Brother Francis, please. Those who are all on their seats, you're done praying. I kindly stand up. Itong kantahon ng I have decided to follow Jesus. Let us sing verse 1, verse 2, verse 3. Ubo lang man eh. Verse 1, verse 2, and verse 3. I hope that before tayo mag-closing prayer, you made a decision to follow Jesus. 316. If you're there, say amen. 316. Verse 1, ready? Sing.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No. Lead me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Verse world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, turning back. Amen. No turning back. So, by this time, we will be having our games. Mag-closing prayers ata. Atong palakpakan na tuwang duha ka preacher. Morning and afternoon. Amen. Amen. Kabantay si Brother Perlo, Brother Perlo. Kabantay ko Brother Perlo, no? Kadawali ni Brother Lawrence, tirahan kanya pirminti, no? So, atong baslan, Brad? Atong baslan? Ito. De. Bitaw, no? So, Brother Perlo and Brother Lawrence, so, they were the, muraog, one of the first young people diri sa simbahan. No, together with Sister Princess. No, and they were murag nga pinakauna nga mga kabatanunan diri sa simbahan. There were young people ahead of them. I think it was silang Sister Antoinette. Ambot lang sila karon. So I don't know where God put them, no? And every time bitaw nga naay mga ginikanan nga mag-share sa ako mahitungod sa ilahang mga anak nga mga badlungon kayo, adik og computer. No, every time na mga mama ba nga, or papa nga mag-share sa ako ana ba, pastor unsaon na ako ni akong anak pastor badlungon kaayo, unsaon na ako ni pastor nga gahi kay ulo. Ang first na ko madumduman kasi Brad Lawrence. Kaulo nga ano? Gibago siya sa Ginoo, katuon yung anak baguhon pud sa Ginoo. No? Ako ning madumduman sa una, si away siyang mama. Gukuro niya ni sa una og luwag si Brother Lawrence. No? And I think it was Ma'am Lani ni Dol sa ko nga morning. Ma'am Lani ba to? I cannot remember kinsa to. Nga pastor murag si Soy ba murag nabag-o na gid siya. Amen. So, alahi na gid siya. It's a great blessing. And I also noticed the changes nga nakakang gitawag Brother Lawrence and even Brother Fairlo, no? Brother Fairlo, makabalo, palahubog mo na sa una. Ito. Ito. Tirahan, oy. Ito. Anyway, so I am so blessed with their lives. Looking forward one day that I could see Brother Francis, Brother Tristan, no, that could stand here, preach the word, no, Brother Jeric, no, ato ni Yampo si Brother Jeric, no, na mahimo na siyang preacher one day, si Brother Braden, no, Brother Braden. Samo ta si Oy. We praying for them, no. Ato ning makuan. Si Dansoy kay missionary ni si Dansoy. Missionary to kuan. Dili Cambodia, North Korea. Okay. Ano ang tagway ni kuan ni Dansoy? Mabawag yung Kim Jong-un. Murag. Maluwas gid niya ni Kim Jong-un. Ito. So let's be praying for our mga batanon. Gamiton mo sa Ginoo. Pero you know, even ladies, you can be missionaries. No, di mo pwede mahimong pastor, pero pwede mo mahimong missionaries. No, praying sa inyo ha mga kaigs. Magampo ta.
Father God, thank you, Lord, for the blessing that you have given us. If to the preachers that you have used, thank you, Lord, sa imong panalangin ug kaayo alang kanamo pasaylo agid mi sa mga sala o gamita pagid mi Ginoo alang sa imong kayamayan. We need you, Lord, as you protect us, empower our games, our fellowship in Jesus' name. Amen. Stay sa taka, ito sang bahinon ng group. Let's divide the group. Kay dito tong games karon. No. Ah, tagay ko kuan ball pen please.